Purihin ang Panginoon na tayo ay nakapagtipon muli at napansin ko marami tayong mga bisita sa umagang ito. Kaya if this is your first time, kung ito ang kauna-unahang pagdalo po ninyo dito sa GCF Kalumpit, nawa, huwag kayong magsawa, umpisa pa lang ito, no? Na makasama namin kayo. God bless you as you have joined us in our worship this morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tinatalakay natin ang pag-aaral sa aklat ng Genesis at tayo ay mga pinili na mga tao na pinag-aaralan natin ang kanilang mga buhay. Ang kanilang mga buhay ay hindi po siyang ating binibigyan ng kahalagahan, kundi ang Diyos na kumilos sa kanilang mga buhay. Ang Biblia, okay? Ang Biblia ay mga kwento, puno ng mga kwento ng mga tao na kung saan ang Panginoon ay kumilos sa kanilang mga buhay. Ito nga ay kwento nila, pero higit sa lahat, kwento ng Diyos na kumikilos sa buhay nila at sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, tunghayan natin ang buhay ni Jacob. Ito po ay napapasaloob sa 25 kabanata. 25 chapters. Mula Genesis 25 hanggang Genesis 50, doon napapaloob ang buhay ni Jacob. Okay? So bigyan po natin ng pansin, hindi lang po natin mahimay-himay talaga kasi napakalaki, napakahaba. So ang buhay ni Jacob ay mapapamagatan natin na from failure to blank. Okay? Isang magandang pag-aaral ito sa akin kasi habang inaaral ko yung buhay ni Jacob, I can identify and masasabi natin, relate na relate ako. No? Dahil ang buhay ni Jacob ay isang buhay na mula sa, sabihin natin, madilim na buhay, hindi maayos na buhay, hindi matuwid na buhay, ngunit makita natin ang pagsagip ng Panginoon, ang pagligtas ng Panginoon, at tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. So ang buhay ni Jacob ay, basahin natin. No? Go. Ang buhay ni Jacob, okay. Makita natin yung redemption ng Panginoon. Kaya ang buhay ni Jacob ay isang kumbaga, tubos ng Diyos mula sa isang buhay na hindi maayos. Kaya, kung titingnan natin, ang buhay natin, masalimuot man, magulo man, mahirap man, mabigat man, hindi pa tapos ang lahat. Okay? May pag-asa pa tayo sa Panginoon. Kaya, nung pinanganak si Jacob, makikita natin, lalo dito sa verse 26, pinanganak sila, sinong pangalan ng kanyang ina? Rebecca. Anong pangalan ng tatay niya? Isaac. Okay? So, si Isaac at si Rebecca nagkaanak pagkatapos ng ilang taon na pag-aantay. Very good, no? 20 years inantay ni Rebecca sa ni Isaac na magkaanak sila at nagkaanak sila ng kambal. Nung lumabas yung kambal, mababasa natin, nung lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya
60 taon si Isaac noon. 60 years old nung pinanganak sila. So bakit inilagay ng manunulat ng Biblia itong mga bagay na ito? So sa ating pag-aaral ng Biblia, dapat we have to be conscious and we have to be looking at, no, some of the things that the writer of the Bible, no, ay sinasama. So bakit niya sinama na ang kakambal si Jacob ay nakahawak ito sa sakong at Jacob ang tinawag sa kanya? Okay? Now, no, kung ating titingnan, ang kanyang pangalan, Jacob o sa Hebreo ay Yaakov na ano? Heel catcher, no? Humahawak sa sakong. Kaya yun ang pinangalan sa kanya. Ngayon, sa kultura ng mga Hebreo, no, ang heel catcher ay nagiging idiomatic expression o isang kataga o isang may pag-uunawa o kahulugan na ito ay ano daw? Supplanter. Okay? Hindi yan farmer, ha? Hindi yan farmer na supplanter, ha? Okay? Siya ay deceiver or one who trips someone, no? Nasubukan nyo na bang napatid, no? O nasubukan nyo na mambuli at kayo ang namamatid, no? Parang may mga maalala akong ganun, no? Pero ganun ang pangalan na Jacob. Yun ang binigay sa kanya. Ngayon, totoo ba ito? Tunghayan natin ngayon ang buhay ni Jacob. Okay? So, ang buhay ni Jacob ay may mga milestones. Okay? Kung kayo ay babiyahe sa mula Kalumpit, papunta ng Apalit, lalabas kayo ng San Simon, no? Lalabas na kayo ng NLEX, dadaan na kayo sa Mexico, pagkatapos noon Bolivia, no? May makikita tayong mga, anong tawag doon? Milestones. O yung mga poste sa gilid ng kalsada na nagpapahiwatig o nagsasabi sa atin kung gaano nakalayo ang ating na lakbay. No? At ganun din, kung ating titingnan at ating, kumbaga, bigyan ng pansin, malalim na pag-iisip at panahon, ang buhay ng bawat isa sa atin ay may mga milestones. O tinatawag natin mahalagang mga yugto sa buhay. Ano yung mga mahalagang yugto sa ating buhay? Maari ito ay kaganapan na kung saan hindi natin malilimutan. Maari ito ay mga tao, patawarin mo na, no? Na hindi mo rin makakalimutan. Okay? O maari ito ay mga lugar na kung saan, kung iyong puntahan, ikaw ay may maalala. Okay? Anong maalala ninyo sa San Francisco? Ha? Akala ko yung kanta na I left my heart in San Francisco. No? So, guys, kailangan minsan sa buhay natin, tumigil tayo. Pagmuni-munihan natin ang ating buhay. Saan ba ito paroon? Ano ba yung mga mahalagang yugto sa buhay ko? Ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko? Hindi po pwede po na tayo ay takbo lang ng takbo, no?
lipas lang ng lipas ang taon, hindi naman tayo tumatanda, no? At hindi natin pansinin kung ano yung mga mahalagang yugto sa buhay natin. So where is your life leading to? What is God doing with your life? Take time to ponder. And so today we ponder, we look at some milestones in the life of Jacob. Pero kung paliwanag natin, hindi ko lang talaga ma-summarize, no? Ang dami kong gustong isulat, no? Pero ito ang gusto kong ipaliwanag kung what is a milestone. Ano yung mahalagang yugto sa buhay natin? Basahin natin. Everybody go. Right. Kasi pag hindi tayo tumitigil at we don't ponder on life, tuloy-tuloy lang tayo. Hindi natin napansin na ang kabutihan pala at biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sobra. No? At ito ay magbibigay sa atin ng panibagong direksyon at kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. So, if I have one request this morning, I just turned 32. No? Sinungaling! Noong mga nakarang araw, I was really pondering. No? I'm not getting any younger. And I'm asking the Lord, Lord, what's next? What's next? It's like you have reached so much in life. You have tasted so much in life. No? Kumbaga, ano pa? No? So, if you would pray and help me, as I pray for each of you as well, as to where is God leading us in the next chapter of our lives? The next milestone. Okay? And so, as I've said, let's look at the life of Jacob. So, sabi ko, 25 chapters ang buhay ni Jacob. So, hindi natin kakayanin. So I treated it, Ang ginawa ko ay tiningnan ko yung buhay niya, basahin mo yung 25 chapters, i-summarize mo yan. So ngayon sa summary na ito, dadalhin ko kayo sa 4 na yugto ng buhay ni Jacob. Okay? Ito na yung sabihin ko siguro pinakamadali o pwede pang paiksiin, pero ito yung 4 na yugto sa buhay ni Jacob. Una, si Jacob ay dito siya nanirahan sa Beersheba, sa Hebron. Okay? Pagkatapos niyan, may mga kaganapan, dinala siya ng Panginoon sa sunod na lugar. Hanggang sa umikot yan, doon na buo ang buhay ni Jacob. Okay? So, ang mga lugar na kung saan palipat-lipat si Jacob. Okay. So, una, napunta siya doon sa lugar ng Luz. Okay? At yung Luz na yon, ay
isang lugar na hindi siya dapat nandun. Okay? Bakit ka nandito? Dapat ka lang nandito. Pero may mga lugar na kung baga, may mga sirkumstansya, may mga bagay na naganap sa buhay mo na hindi ka dapat doon, pero napunta ka. Bakit ka napunta ng Palawan? Kasi marami kang pinagkautangan. So lumipat ka ng Palawan. Okay? Bakit siya napunta ng Amerika? Kasi akala niya pwede siyang magtago doon. No? At ang mga nagawa niya rito sa Pilipinas ay pwede niyang takasan. O yung iba naman ay pumupunta sa Netherlands. No? You get what I mean? Napunta ka sa lugar na hindi ka dapat doon. Napunta ka doon dahil sa mga ginawa mo. Tingnan mo yung katabi mo. May ginawa ba yan? No? Bakit yan nandito? No? So, bakit napunta si Jacob sa Luz? Kasi, kung mabasa natin, pagkatapos silang pinanganak, no? Abay, no? Silang magkapatid ay nagkaroon ng kompetensya. At anong ginawa ni Jacob? No? Naisahan niya yung kanyang kuya. No? Umuwi nung minsan ang kuya niya, gutom na gutom, sabi niya, benta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Okay? Ito naman isa, wala naman pakialam. Pakialam ko dyan sa panganay na yan. Sige, akin na yan. No? But the Bible would tell us that Esau despised his birthright. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi niya binigyan ng kabigatan ang binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya naisahan siya ni Jacob. Ang sumunod naman, no, ang ginawa ni Jacob ay, sabi ng tatay niya, Esau, doon sa kuya, no, malapit na ako mamamatay. Kumuha ka, manghunting ka, no, mga suka, at iuwi mo, iluto mo sa akin kung ano yung makuha mo doon sa forest o sa ilang. Nadinig ng nanay. Anong sinabi ng nanay? Jacob, pagpapalain pala yung kuya mo. Okay? Pumatay ka ng kambing at iluto mo, dalhin mo sa tatay mo. Sabi ni Jacob, nay, balbon si kuya. No? Inis-free ako. No? Sabi ng nanay niya, ang bahala dyan. So pinasuutan si Jacob ng damit ni Esau at nilagyan niya ng balahibo. Lumapit sa tatay at pinakain ang tatay. Sabi ng tatay, ang bilis mo naman. Si Esau ka ba talaga? Opo, ako si Esau. Parang boses ni Jacob. No? Lapit ka. No? Akin na yung mga kamay mo. Abay, balbon nga. No? Sabi ni Esau, ni Isaac, bago kita pagpapalain, no? Lumapit ka dito sa akin, yakapin kita. Marunong din ang tatay. Nung yumakap at lumapit, naamoy nga niya, amoy ni Esau. Bakit? Dinamitan ng nanay. At pinagpala siya ng tatay niya, binigyan siya ng blessing,
At nung palabas siya doon, ito naman ang kuya niya, may dala na kaldereta, papakain sa tatay niya. Hindi ko alam kung kaldereta yun, no? Pero, papakain doon sa tatay. At nakita ni Iso, no? He stole my birthright and he stole my blessing. 2 beses ginawa ni Jacob na kung saan inisahan niya ang kanyang kuya. Kaya pinagbantaan siya ng kuya niya, pag namatay yung tatay natin, matay ka rin. So anong ginawa ng nanay? Kasi mama's boy siya, no? Ganun talaga siguro, ano? Mga boy, mga nasa mama, mga hindi, no? Kaya siya napunta sa Luz. Tumakas si Jacob. Ilang taon siya? He was 77 years old when he left home and he reached Luz. Okay? Doon sa Luz, akala niya makakatakas siya, okay? Kinatagpo siya ng Panginoon. The Lord met him there, and when he was there, may nakita siyang bato sa pagod niya, doon siya natulog, okay? At nung natulog siya, nagkaroon siya ng dream, nagkaroon siya ng panaginip na kung saan may isang hagdanan. At ang mga anghel ay umaakyat, bumababa. At doon sa itaas ng hagdanan, nandun yung trono na kung saan nakaupo ang Panginoon. Sino ang nakipagtagpo kay Jacob? Ang Panginoon. Sa panahon na kung saan si Jacob ay wala na. Alam nyo, nung tumakas siya, tungkod lang ang dala niya. Nawala niya yung kanyang buhay sa piling ng kanyang mga magulang. Nawala niya yung sarap ng buhay sa kanilang tahanan, napalayo pa siya sa kanyang mga magulang. Yan ang resulta ng kasalanan. Ang kasalanan ay mangangako na ito, magiging sayo to. Ito, maaangkin mo to. At minsan, may sense of humor ang Panginoon, ibibigay nga sa iyo. Pero kasama naman, hindi mo mabilang na sakit ng ulo. Sin will always promise what it cannot deliver. It will always shortchange you. Talagang dadayain ka ng kasalanan. Kaya nung nagkasala si Jacob, tumakas siya, walang-wala na siya, damit at tungkod lang ang dala niya, at doon siya natutulog sa halip na sa bahay nila siya matutulog. Kinatagpo siya ng Panginoon. At doon, nung kinatagpo siya ng Panginoon, ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng pangako na kung saan mababasa natin sa Genesis 28:12 to 19. No? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Basahin po natin lahat. Go. Walang ano-ano'y. Darami sila na parang alikabok. Tandaan mo, susubaybayan kita. At ibabalik kita sa lupaing ito. Di kita iiwan hanggang sa matupad
ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang ino at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Sa panahon na kung saan naubos si Jacob. At hindi niya alam. Ang sabi lang ng nanay niya, huwag ka mag-asawa ng mga hintil na ito o mga ibang lahi na ito. Punta ka doon sa tiyuhin mo. At doon ka magkaroon ng asawa. Pero, hindi niya sigurado kung anong madadatnan niya. Hindi nga niya sigurado kung makakarating siya doon. Sa panahon na walang-wala siya, sa panahon na kung saan naranasan niya ang bunga ng kanyang pagkasala, ikinatagpo siya ng Panginoon at binigyan ng Panginoon ng pag-asa. Kaya sinasabi ko kanina, hindi pa. May pag-asa pa tayong lahat. Andyan ang Panginoon na kung saan ikaw ay handa niyang katagpuin. And so, anong nangyari kay Jacob? No? Ang matutunan natin dito, God's promises cannot be seized by human effort. Sa Tagalog, hindi mo kailangang pangunahan ang Panginoon. Minsan, akala natin magaling tayo. Marunong tayo pumili. Marunong tayong magtimbang. Ngunit, hindi natin kailangan pangunahan ang Panginoon. Alam niya ang nakakabuti sa atin. Alam niya kung anong ikakaloob niya sa atin. Minsan kasi, hindi tayo marunong mag-antay. No? Mga kabataan, mga anak, antay lang. No? Aral muna. No? Darating din yan. No? Ipanalangin mo kung sino talagang ikaloob ng Panginoon. No? Another one, the consequences go. The consequences of trying to force God's promises through human manipulation is always painful. Masakit. And it will take years sometimes before you can recover from a bad choice. Tama? Isang maliit na pagkakamali, ilang taon mong dadanasin bago kang makabawi. So that's the first stop there. No? Now, another one, go. When we seem to have lost everything, God steps in to remind us that His purposes has never been lost. No? So, nagkasala siya, he lost everything, pero ang Panginoon kinatagpo siya at binigay muli ng Panginoon ang kanyang covenant, ang kanyang pangako kay Abraham, na padadamihin ko ang iyong lahi, na ikaw ay magiging isang malaki na bansa, na ikaw ay magkakaroon ng lupain. Aangkinin mo tong lupain. So that promise was given to Abraham. And then it was given to Jacob's father, Isaac. Okay? And then to whom it was given? It was given to Jacob. God keeps His covenant. Ang kanyang pangako ay kanyang itinuloy. Now, first stop, lose. Okay? Tapos, saan siya nagpatuloy? Pumunta siya ng Haran. No? Ito, sa taas.
Ano na yan? Sa labas na yan ng Israel, nandun na yan sa bansa ng Turkey. No? Southeast part ng Turkey. No? So, makyat siya doon. Lumakad siya ng mahigit 1,000 kilometro. No? It's about 1,200 kilometers ang kanyang nilakbay. At nung dumating siya sa Haran, okay, nakiupo siya doon sa may balon. Okay? At may mga shepherd. At nagtanong siya, kilala niyo ba si Laban na anak ni Nahor? Sabi ng mga tao, opo po. Actually, yan yung anak niyang babae, yung shepherdess na yan. No? Ngayon ko lang parang nadiin sa akin na may babae palang shepherd. Si Rachel dumating. No? At doon sila nagkakilala, umiyak si Jacob kay Rachel. Sabi niya, kamag-anak mo ako. Sabi ni Rachel, halika, dalhin kita sa tatay ko. At nung dumating sa bahay ni Laban, sila ay nagkwentuhan. At sabi ni Laban, kapamilya nga talaga kita. Ngunit anong nangyari sa Haran? No? Sa Haran, doon, ang scammer ay na-scam. No? Doon, ang manlilin lang ay naisahan. Bakit? Sabi ni Laban, no, hindi naman pwedeng tumira ka dito lang sa akin. Magtrabaho ka, suswelduhan kita. Kung bahala sa iyo. Anong sabi ni Jacob? Uncle, mukhang maganda yung anak mo. Pagtatrabahuan ko ng 7 taon. No? Maswerte tayo, ano? Buwan lang yung iba nga, text lang no? Ito, 7 taon no? Oh. 7 taon, pinagtrabahuan niya, mapangasawa niya si Rachel, ang bunsong kapatid, 2 anak ni Laban na babae. Pagkatapos ng 7 taon, nagkaroon ng piyesta at nung gabi, nung honeymoon, no? Nag-honeymoon nga sila, kinamagahan nung nagising si Jacob, yung panganay pala yung binigay sa kanya. Naisahan. No? Anong pakiramdam mo kung ikaw ay naisahan? Ha? Anong pakiramdam mo kung na-scam ka? No? Mahirap, mabigat. No? So sabi ni Laban, no? Patuloy mo. Kung gusto mo, another 7 years, ibigay ko sa iyo yung bunso. So dahil sa kanyang pagmamahal, talagang pinagtrabahuan niya ng another 7 years. At nung nagtatrabaho siya doon kay Laban, 10 beses siya niloloko ni Laban sa kanyang sweldo. No? Walang sinusunod si Laban, kung ano maisipan niya, inuuto niya si Jacob, na iisahan niya si Jacob. So, those were the years in Haran. Okay? Ngunit, sa gitna ng mga panahon na yon, sa gitna ng 20 taon na si Jacob ay nasa Haran, siya ay pinagpala ng Panginoon. Dumami ang kanyang anak, dumami din ang kanyang mga asawa, dumami din sa kultura nila noon, no? Tanggap yun. No? Hindi ito excuse para kayo magkaroon ng maraming asawa, okay? No? Sasabihin nyo, si Jacob nga No? Basta sinasabi ko lang, no?
Isa pa lang masakit na ulo mo, dagdagan mo pa ba yan? No? Hindi naman. Masaya. No? Pero the point here is, no? He was blessed by God. He was prospered by God. Dumami ang kanyang mga tupa, dumami ang kanyang angkan, lumaki ang kanyang angkan hanggang sa isang araw. Sinabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dito. At alam ni Jacob na hindi siya papayagan ni Laban. Kaya sila ay tumakas, no? Okay? Basahin po natin. Sa panahon, go. Maghanda ka at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na sa inyong lupaang sinilangan. Okay. So inutusan siya ng Panginoon. At siya ay umalis at dito natin makikita, no, ang mga lessons while he was in Haran. Ang pangalang Laban, no? Ang ganda ng pangalan na Laban, no? Purity, innocence, or light. No? Pero hindi yan ang ugali ni Laban. No? Anong matutunan natin dito sa yugto na ito ng buhay ni Jacob? No? The principle of sowing and reaping. Don't be misled. Sabi ng Galatians 6:7. Everybody go. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. Harvest what you plant. So si Jacob tumakas mula sa kanilang bahay doon sa Beersheba, sa Hebron, okay? Pumunta kay Laban sa Haran. Bakit? Ang dami niyang ginawa sa kanilang tahanan. Niloko niya ang kanyang kuya. So anong balik sa kanya? Niloko din siya ng kanyang tiyuhin. Okay? So kung ano ang iyong itinanim, ano daw? Siya ding aanihin. So yun ang matutunan natin dito sa yugto na ito. So pagkatapos doon, sinabihan siya ng Panginoon na umuwi ka. Okay? So dito, makikita niyo yung green line na yan. No? Pabalik siya. Okay? Pero bakit nga ba siya tumakas? Ha? Bakit nga ba? Kasi papatayin siya ng kuya niya. At ito ngayon, pabalik na siya. Okay? Kung ikaw yon, babalik ka ba? Oh. Kaya yung iba, tumatanda na lang, doon na lang namamatay sa Amerika kasi hindi sila pwedeng bumalik dito. Oh. Isang kakilala ko sa Hawaii namatay kasi hindi siya pwedeng bumalik dito. Oh. Malungkot. Oh. Pero anong sabi ni Jacob? Oh, mababasa natin dyan. Oh. In Genesis 32, I think I don't have it here. No? Okay. In Genesis 32, kung ating tunghayan, if you open your Bibles to Genesis 32, andyan si Jacob ay may kahilingan sa Panginoon. No? Sabi dito in verse 4,
And he commanded them, saying, Thus ye shall speak unto my Lord Esau, thy servant Jacob, with this I have sojourned with Laban, and stayed there until now. Now I have oxen, and asses, and flocks, and men servants. And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and he cometh to meet thee with what? 400 men. Okay? So pabalik siya. Sasalubungin siya ng kuya niya, ilan ang kasama? 400. So anong ginawa niya? Nagpauna siya ng mga regalo. Ang ginawa pa niya, hinati niya yung kanyang pamilya. Kayo unang batch. No? Kayo pangalawang batch. Saan siya? Nagpaiwan. No? Ngunit, dito natin makikita na kung saan, no? Habang nagpaplano siya ng ganon, at pinauna niya yung ibang mga grupo, siya naiiwan doon sa tinatawag na lugar na Peniel. No? Penuel or Peniel. No? At doon nung gabi na iyon sa Peniel, siya ay may nakasagupa o nakalaban, nag-wrestle sila ng Panginoon. At doon hanggang sa madaling araw sila ay nagre-wrestle, no? Talagang nag-aaway or talagang gusto ng isa manaig sa isa. At anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Binali ang kanyang, anong tawag dito? Ha? Yung kanyang hip bone sa Tagalog, ano ba yan? No? Ha? Tadyang? Tadyang is ribs. Oh. Okay, anyway. Basta itong joint na ito, no? Binali, no? At anong ginawa niya? Hinawakan niya ang Panginoon. Hindi kita papakawalan hanggang hindi mo ako pagpapalain. So I will not let you go until you have blessed me. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw ay hindi na Jacob. Ang pangalan mo ngayon ay Israel. At magaganap ang mga pangako ng Diyos sa iyo. That was the wrestling in Peniel. At pagkatapos nun, si Jacob ay pag naglalakad ay may pilay na. Mas mabuti na yung pilay na nabago ang buhay, no, kaysa diretso ang lakad na patuloy pa rin na scammer. No? At doon nagtagpo sila ng kanyang kapatid na si Esau at nagka-reunion sila at nagkaayusan sila ng kanyang kapatid. So dito, makikita natin na kung saan si Jacob, bago niyang harapin ang kanyang kapatid, siya ay nanalangin. Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi mo, no, na hindi mo ako pababayaan. Tatawid ako, sasalubungin ko ang aking kuya. No? Iligtas niyo ako sa kamay ng aking kapatid. Nangako kayo na hindi mo ako pababayaan, tinupad ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon. At nagkaisa sila muli ng kanyang kuyang si Esau. No? That's the wrestling sa Peniel. Okay? Anong matutunan natin? Everybody go. True blessing and transformation come not through our own scheming and self-reliance, but through surrendering to God. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay magaganap, makakamit natin kung tayo ay may pagpapasakop, no? Pag-surrender
sa Panginoon. Another one, time alone does not heal hearts. God does. Where do broken hearts go? Ha? To God. No? Yung iba, pag tinanong mo, where do broken hearts go? Sa Baguio. No? Sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon ang nagpapagaling ng puso. Minsan parang imposible na. If you would look at it, imposible na mangyayari na ang magkapatid ay magkatagpo uli at magkaayusan. Di po ba? Pero ang Panginoon ang nagpahilom ng kanilang mga sugat. Never underestimate God's ability to transform even those who have been deeply hurt. Okay? Nasaktan man yan, ipanalangin mo, pagagalingin ng Panginoon yan. Okay? So last, so nakauwi na siya. Okay? Kung balikan mo, okay, ilang taon siya nandito? Ilang taon siya? 77. Okay? Ilang taon siya doon sa Haran na nirahan? 20. So, nung bumalik siya, nagtagpo sila ng kuya niya, ilang taon? Ha? 97 years old na siya. At dito nanirahan siya ng mga 23 years dito sa Beersheba. Hanggang sa dumating ang isang famine, ang isang gutom, na kung saan, fast forward, ang kanyang anak na si Joseph ay nasa Egypt. At doon siya inutusan ng Panginoon na huwag matakot na pumunta sa Egypt. Kaya doon, nagkaroon sila ng reunion ni Joseph sa Egypt. Okay? Sabi dito, naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito na sa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Parang sinasabi ng Panginoon, Jacob, lumipat ka ng Egypt at doon sa Egypt, doon ka mamamatay. Kaya at the age of 130, no, nagka-reunion si Jacob at si Jose o si Joseph, no? Lumipat siya ng Egypt, no? At doon nga namatay si Jacob. Magandang itong mga talata na ito sa pagkamatay ni Jacob. Basahin po natin. Pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayoy papanaw na ako upang makasama ang mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa bukid ni Efron sa Hiteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela sa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham. Okay? Okay. Wait. No. So, anong matutunan natin dito? No? Everybody go? Ang mga plano ng Panginoon sa ating buhay ay higit na mas malaki kaysa ating mga pakana at balak. Tandaan natin yan. The Lord always knows what is best. His plans are bigger than your plans. So, stop being scheming, stop being a scammer, no? Stop being in control. Because God knows what is best. God knows what is good for you.
And God has bigger plans for you. You know what your plans are? Our plans are smaller. No? Second one, trust God when He calls you into unfamiliar territory. Sinusulat ko ito kagabi o kahapon, no? Na may takot. Bakit? Paano kung tawagin ka ng Panginoon, unfamiliar territory? Will you join Him there? Will you leave your comfort? No? At ganoon ang marami sa atin. We play it safe. Okay na ako dito. Nabubuhay naman ako dito. No? Wag na lang. Ano na lang, Lord. No? Trust Him. Ang maganda dito, sisingit ko lang, bago namatay si Jacob, inipon niya yung kanyang mga anak, pati ang kanyang mga apo, at pinagpala niya silang lahat. Napakagandang larawan na kung saan isang pamilya, pinangunahan ng ama, na ang kanyang pamilya ay hindi mahiwalay sa pananampalataya, magpatuloy sa Panginoon. Kaya mga magulang, kailangan nating gawin. Kaya nga tayo may GCF Kalumpit, kasi yung mga kabataan abutin natin upang ang sunod na henerasyon ay makakilala sa Panginoon. And so that's why in Hebrews 11, it closes, everybody go, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. At the very end of his life, he was still worshiping God. He remained faithful to God, the God who rescued him, the God who saved him. Ang Diyos na nagtubos sa kanya mula sa buhay na pagkasala, mula sa isang buhay na scammer, mula sa isang buhay na tumakas sa kanyang kasalanan, siya ay nanatili sa pananampalataya ng Diyos na nagtubos sa kanya at hanggang sa huling hininga niya, siya ay nanatili sa Panginoon. Nawa, ito ang magiging kaganapan sa buhay natin. Nawa, ito rin ang magiging kwento ng buhay natin. Na hanggang sa huling yugto ng buhay natin, tayo ay nagsasamba sa Panginoon.